Okay, tukod na. Ha? Hey, adjust dra. Oh, jack tawag sa tanggalan ng ligid. Yan ang hugaw. Oh. So ito yung bumabara doon sa balbadi. Ano. So pag hindi mo siya ma-address, kapagpalang araw, so another basic pointers tutorials naman tayo about sa engine na Nissan Patrol 4.5 gasoline engine, 6 piston. So napakaganda ng makina guys, tsaka bulletproof ito. So ang problema is transmission. So ang nangyari nito is magpapalit tayo ng buong transmission na 4x4 dahil na-overhaul na raw ito. At ang problema is hindi nga daw gumana. Tapos totaling nasira na talaga yung kanyang transmission assembly na 4x4. So nirescue natin to guys. Dito kami sa North Cotabato, dumayo kami upang ikabit lang yung kanyang transmission dahil nahirapan yung isa o dalawang mekaniko na tumira nito, nahirapan sila magkabit dahil mayroong mga technique dito sa Nissan Patrol upang paano siya ikabit na makukuha mo yung mga timing mechanism. Dahil mahirap ito ikabit guys, napakahirap talaga. Okay, so samahan nyo ako sa basic pointers guys kung paano natin ikakabit. Hindi man natin mabidyoan na isa-isa, mahalaga makuha nyo yung punto by punto kung paano siya titrahin. Okay, so tara, let's start this with pasok. Okay, so ayan na yung buong mechanism na surplus guys na ikakabit natin at ipapalit natin dun sa mechanism mismo ng kanyang nasirang transmission. So magtatanggal ng transmission guys sa ilalim. Okay, so medyo madugong laban lang to. So bago tayo magsimula, ang ating mga operador, yan si Brad Nel. Nel, kumusta ka na? Good job. Si Victor, ang ating operador din na bagong apply. Tsaka si Brad Peng, ang ating operador talaga ng ating Carscreen TV. So ang gagawin natin is matatanggalin muna natin yung buong mechanism guys. So malaki-laking trabaho to at madugo sapagkat mayroong technique dito na hindi lang kayang tanggalin. So alam natin tanggalin, so tanggalin na natin. So ayan na guys, babaklasin na namin yung mechanism. Pag nabaklasan namin to, makikita natin kung gaano kahirap. Okay, so yun guys, na-underestimate ko yung Nissan Patrol ng kanyang automatic transmission. Ang hirap palang tirahin dahil halos walang butas yung kanyang yung kanyang access doon sa torque converter. Kita niyo naman yung labi nito. Starter lang ang mayroong butas. So meron siyang butas guys, napakaliit. Hindi ko talaga in-expect na nahirapan kami. Almost 3 oras kaming nagtanggal ng kanyang bolt sa kanyang torque converter sapagkat bilog na yung kanyang mga bolt. Talagang napakahirap, kaya hindi ko na-videohan dahil sumakit din ng ulo ko. So kaya pala pangatlo na tayong mekaniko tumira nito dahil nahirapan din sila dahil wala silang mga gamit o tools. So makikita nyo guys, ayan na, nababa na natin. Wala talagang tanggal yung kanyang bin housing, kaya ganun kahirap guys. So at least natanggal na natin. So ipo-pull out natin to guys. Check natin kung ano yung buong mechanism, kung anong sira nito. So okay, tanggalin muna natin. Yan, inangat muna namin yung part ng kabilang bahagi ng kanyang gulong para ma-sure ball talaga na mailabas dahil sobrang laki ng transmission. Okay, so nakita ko guys, may problema yung kanyang electrical system, which is yung kanyang mga socket. Ayan, may mga grounded at saka may mga aksyon sunog yung dulo. Ibig sabihin may supply o walang supply yung mga terminal. Isa din yan sa nangyari sa problema. At saka yung kanyang sensor ng kanyang input nagkaroon din ng problema mismo. Talagang pinokpok na rin pala yung dulo, ayan, tabingi. So isa din yan sa naging problema. Makikita mo sa lips mismo ng bell housing na nakakabit sa engine block is wala kami tinanggal na parts, kundi buo talaga siyang bilog. Start lang ang nakausli. So doon yung makikita guys sa engine block na napakaliit na butas, mga 2 inches lang pabilog yung butas. So napakahirap tanggalin. Ang laki ng kanyang torque converter at saka yung kanyang mismong tatawag na yung flywheel mechanism. So napakahirap tanggalin. Ito na yung kanyang buong surplus na transmission unit, isang set kasama na lahat. Okay, so ikakabit na lang natin to. So bago natin ikabit to guys, briefing muna. 85,000 po ang halaga ng kanyang buong transmission. Okay, so papasahe 20 mil, barko galing Pampanga to Mindanao. Yun po yung gasto sa almost 100,000 plus. Okay, plus labor pa. And then itong unit na ito guys is Nissan Patrol na 4.5 gasoline diesel engine. Okay,
So okay naman, chinek ko na yung kanyang torque converter, okay naman, wala namang problema. Tapos magpapalit na kami ng oil, okay, and then yung kanyang electrical system, chinek ko na, okay naman yung kanyang mga socket, yung kanyang mga inhibitor switch, yung kanyang tawag niyan na continuity. So okay naman yung kanyang ohms, okay naman guys. Okay, so ang gawin natin, ikakabit na namin to. So hindi ko man na-videohan guys, at least makuha niya ng basic pointers. Pati yung kanyang sensor, okay naman din. Chinek ko na rin yung kanyang mechanism so far, okay naman, wala problema. Okay, so kabitin muna namin guys. Okay, so nakabit na rin namin finally. So sobrang hirap guys, hindi ko nga na-videohan yung kanyang pagkabit doon sa kanyang bolt, sa kanyang torque converter, sa kanyang flywheel dahil napakaliit ng butas, hindi ultimo, pati cellphone hindi makapasok doon. Okay, so ang gagawin natin is check ko na yung buong mechanism pati sa taas. Check natin guys, so tara. Okay, so ayan na, naka-relax ng ating mga bida. So si Bradnell, patawa-tawa na lang. Okay Brad, okay ka lang? Ayun tumingin. Okay, so ayan, ang kulang natin kabit is yung kanyang starter motor para dediretso tayo guys, at saka yung kanyang electrical system ikakabit na rin namin yan, and then tatanggalin na natin yung takip mismo ng kanyang transmission para makita natin yung kanyang ball body, so para malinisan na natin yung kanyang tatawag na ETF fluid filter. Okay, so sige, ang gagawin naman nating move is magtatanggal naman tayo ng takip mismo ng kanyang automatic transmission fluid, which is itong kanyang pinaka guys, yung case nya. Pabaklasin natin yan para makita natin yung buong sistema dyan sa kanyang solenoid valve, makita nyo yung laman loob nyan kung ano meron dyan. Okay, so sige, tanggalin muna namin guys, tapos break tayo. Okay, so ayan na guys, nakita na natin yung kanyang laman loob, yung tinatawag ko na valve body. So yung valve body nya, makikita nyo andyan yung oil fluid filter, tapos yung kanyang mga electrical system, yung mga solenoid, tsaka yung mga piston. So naka built in yan guys. So ang pangit lang kasi yung nilagay nilang sealant is tawag yan yung gasket maker na Yokulay red. So pangit yan siya guys, dapat yan gasket all. Sealant kasi yun po yung pinaka the best sa mga pang long term, ng mga matagalan after mag overhaul. So yun yung pinaka the best na sealant guys. So ang gagawin natin guys, tatanggalin natin yung kanyang mechanism. So makikita nyo rito yung mga wire, yung kanyang valve solenoid. Ito yung mga shifter guys na tatawag na primary, secondary, reverse, and then neutral, and then drive, tsaka yung park. So nakapaloob na yan dyan guys sa mechanism na yan. So kung medyo may idea ka at tawag yan at nalilito ka, so kailangan mo talaga ng konting theory. So once na maglilinis kayo ng tawag yan yung transmission, mag-change oil kayo, pwede kayo mag-DIY guys. Tanggalin nyo lang yung takip, tapos tanggalin mo lang yung oil filter. So okay na yun. Pag natanggal mo na yan, huwag mo na papaandar yung engine. So kailangan mo na siyang tawag niyan, kung magagayahin nyo na lang yung mga nakikita nyo sa video, especially sa ating video natin guys, kung paano tayo mag-DIY ng automatic transmission. So simple lang naman yan. Tawag niyan, tatanggalin na mo lang yung mechanism, tapos yan lang, fluid filter, tapos lilinisan mo lang, ganoon lang sistema. So hindi na kayo maliligaw kasi meron naman kayong guide eh. Okay, so ito yung ginagawa natin dito, wala tong magic basic pointers talaga to, para at paano meron kayong idea kung paano nyo titirahin yung unit nyo na hindi kayo kumbaga magkakamali. Okay, so step by step lang naman yan guys, kung paano natin tinira, madali nyo lang gayahin yan. Okay, makikita nyo rito, kwadrado yung kanyang tawag yan, yung
ATF fluid pump na nozzle type yung kanyang filter, sapagkat ito yung kanyang design. Pero once na maglagay kayo ng fluid guys, level yan, halos lahat sausaw yung kanyang valve body. So ganun po ka ano yung tawag niyan, yung kanyang level ng kanyang fluid. So pag tinanggal mo na to, meron tayong tinatawag ng mga o-ring. So ingatan niyo yun guys, na yung o-ring hindi mawala. Okay, so ito na yung final event. Ito yung nagiging main cause, problem, issue na hindi ito na-address ng karamihang mekaniko, sapagkat ang sa kanila isa nagpapalit lang sila na tawag na tawag nito is yung fluid lang. So hindi sila nagatanggal ng mismo yung fluid filter ng automatic transmission. So which is dapat guys, pag magpapalit kayo ng fluid, dapat kasama nyo ito nililinisan. Ito yung sumisira sa transmission mo, kaya nagkakaroon ka mismo ng no reverse, no drive, dahil yung clogging ng yung valve body, ito yung bumabara. So okay, at least makuha nyo yung basic pointers kung bakit kailangan linisan yung inyong mga fluid filter. Okay, so sige guys, linisin mo natin ito, tapos balik tayo para makita nyo kung anong lalabasan. Basic pointers pa rin na maglilinis kayo, gamit lang kayo ng gasolina, either unleaded o yung premium, yung kulay red. So ang gagawin nyo guys, buhusan nyo lang mismo ng gasolina yung kanyang oil filter, takpan mo lang yung ilalim, tapos isi-shake mo lang ng ganyan. Yan, tapos mayari dyan, ibubuhos mo hanggang malinis siya ng dandahan, hanggang totally malinis talaga siya. So yun ang mga technique guys, makita nyo sobrang dumi na ng ating gasolina. So yun ang mga technique na dapat nyo malaman. Okay, so ganoon na kasimple, luglug lang, tapos okay na siya. Next step natin is ibabalik na natin ang ating ATF fluid filter, and then pati yung kanyang case ng kanyang automatic transmission. So basic pointers pa rin, magkakabit kayo ito, kailangan na malinis, pupunasan nyo na yung mismo yung valve body. So para wala nang maiiwan na, although may maiiwan man sa loob sa mga torque converter, sa valve body, pero kahit paano yung sa labas, matanggal man lang yung mga 40% ng mga powderless metal grit doon. And then double check nyo rin yung tatawag na o-ring pag mas magkakabit kayo dito ng tatawag na yung kanyang filter, kasi pag hindi nyo nakabit yung o-ring guys, magkokos ito ng tatawag na low pressure. So hindi niya na kayang ibigay yung pressure para doon sa clutch lining, at magkakaroon siya ng low power at saka walang hatak. So yun po yung mga rason, ang mga problema na main cause ng automatic transmission. So lagi tandaan guys, magkakabit kayo ng oil filter, kailangan merong o-ring. Kung walang o-ring, pwede mo lagyan ng gasket oil. Kailangan setting siya mismo doon sa butas ng kanyang valve body. Okay, so yun ang mga basic pointers guys, nga lagi nyo tandaan, especially magkakabit kayo ng mga fluid filter. Kung lalo kung mag-DIY lang kayo, pwede nyo gayahin to, napaka-easy lang to, basta may tools lang kayo, panalo na. Gayahin nyo lang yung ginawa natin guys, kaya nyo na yan, basta meron lang kayong tatawag na na tawag nyan yung rampa. Okay, so magkakabit kayo ito, makita nyo naman malinis na yung ating automatic transmission fluid filter. So pwede siyang ibalik. Ibig sabihin washable lang siya yung filter ng mga ganito, kasi kung bibili ka medyo mahal, pero linisan mo lang, pwede mo naman gamitin. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So sige, kabit muna natin para diretso tayo guys. And then maglalagay na tayo ng gasket oil, yung kanyang pinaka-sealant. So sa ganitong sistema guys, lahat ng ino-overhaul ko, sealant talaga na gasket oil ginagamit ko. Bakit? Kasi iwas na yan sa leaking. Although mahirap siyang tanggalin, pero once na nalagay mo na yan, pang matagalan na yan, mag long last na yan guys. Huwag, depende lang sa tira mo. Kaya dapat pulido yung tira mo, yung gawa mo, para hindi na magbalik-balik yung client dahil nga nagli-leaking. So isa yan sa pinaka ginagamit ko talaga sa aking trabaho. Okay, so after nyan guys, kakabit na natin yung buong mechanism. So fast forward natin para mas mabilis. So tara, let's go. And then after that guys, is maglalagay na tayo ng tatawag na ATF fluid. So ang binili na natin na fluid is yung mumurahin lang muna, kasi parang pang washing lang yun dun mismo sa loob. After that, ano naman yan, i-change oil naman yan ng panibago, yung medyo mahalin na, yung full synthetic talaga, para sureball na malinis talaga yung buong valve body, at okay na yung tira natin. Hindi na natin mapapaandar yung unit guys, sapagkat may problema yung kanyang starting system, yung kanyang solenoid, at saka yung mismo yung energizer mismo ng starter sira. So ang ginawa ko na lang is chinek ko na lang lahat ng kanyang system ng kanyang controller module sa transmission, yung kanyang solenoid, yung kanyang inhibitor switch, at yung kanyang mga input saka output speed sensor. So far okay naman. So hanggang dito lang guys, shoutout sa inyo lahat. Comment lang kayo sa aking aking FB page at YouTube channel, and then re-reply ako as soon as I can. Okay, so please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay.
Da 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 da.